Kailan ka nagsimulang sumisid? Nung ako ba'y 7 taon po. Ano po ako ikaw po, siyem na taon pa lang po. Sino nagturo sa'yo? Kuwan po, baba. Ay kalimitan, yung mga nahuhuli na, yung maliliit na isda ay nasa mabababaw lang na lugar. Natuto siya dahil gusto niyang humingi sa akin ng pera. Sabi ko, maghanap buhay ka para magkapera ka. Ibig kong sabihin, habang bata pa siya, maalam na siyang kumita ng pera. Yun, nagagalit siya sa akin. Ulit na liit ko pa. Habang maaga pa, dapat kailangan kang kumita ng pera. Para paglaki mo o pag-aasawa mo, magkaroon ka ng magandang hanap buhay. Nasama siya dun sa mga bata na naninisid. Minsan nagkakapera siya para paninisid. Masaya ang aking kuwan dahil maalam na maghanap buhay ang anak ko. Anong hinuhuli mo pag sumisisid ka? Yung aquarium po, damsil po. Kulay asul po ko na, isda po. Mahirap ba huliin yung blue damsel? Dali lang rin po. Iniharap po dun sa blue damsil po, yung lambat po. Saka po tinatabog papunta po dun sa lambat. Kinukuha ko po at sinisilid ko po sa silupin. Ito naman siya dahil nandyan na naman sa mababaw. Ay, wala naman akong sasabihin manininding sa kanya kung anong mangyari dahil nandyan na naman siya sa malapit. Pag nakakita ka ng blue damsel, anong naisip mo? Masaya po. Wala po makakarami po ng huli. Para po magkapera. Magkano pong nabibenta yon? Ang isang peraso po ay 250 yata po. Iniisip ko, nakakahanap siya ng kanya mga pambili ng gusto niyang pambili sa tindahan, yung kahit maliit na halaga laang, nakakahanap siya. Yung hindi na sa akin hihingi. Sumisid po kami ng tehe para po kami may makukuha po na para po ipagbenta. Diyan po kinakain po namin. Makati po siya, pati mapdi po. Medyo po mga pagsisid. Umabdi po siya bago dumikit-dikit po sa kamay. Tinitiis ko po ang abdi na po at masakit para po makakain po aking mga magulang po at aking mga kapatid. Opo, mahirap po. Dahil po masakit sa tenga kapag po yung tenga po ay naano na, yung may tubig po, parang nahihilo po sa ilalim. Ako pa kaligi mo.
Kapag nandyan na yung alon, kuya, tatakbo ka pa. Tapos babalik ka naman ulit. Nag-alaala po ako, baka mahulog siya, malaglag, ganun. Ako rin mahirapan, ganun. Pero sabi niya, dahan-dahan naman ako na. Sabihin ko po, huwag kang masyadong pumunta sa harap anak, baka mahulog ka. Tapos sabi naman ni Lizal, opo nay, alam ko yan. Sabi, huwag kang mag-alaala, sabi naman niya. Pag di ka tumulong, anong mangyayari? O, wala kaming pambibili ng ng ulam tapos baon, kuya. Pag tumigil na, ayan, paharap ka na, tumakbo ka na, papunta ka na sa harap. Parang makakuha ka. 3 beses ka lang gumanon, ayan na naman yung alon malakas, takbo na naman. Kung minsan nga po hindi ka pa makahawak, ayan, takbo na naman. Pag malakas ng alon. Naku po, mahirap talaga po. Kung hindi ka magdahan-dahan, madulas ka o mabalian ka ng mga buto yung madapa. Naku po, pag hindi ka tatakbo, yun nga di mahulog ka sa dagat, mamatay ka na. Natatakot nga po Para kang kinakabahan po talaga. Basta pinapagdasal mo na lang na, naku, Diyos ko, sana walang mangyari sa akin. Parang makakuha ako ng marami. Ganun. Parang may maibenta ako. Si Lizal lang po ang kasama ko magkuha ng gamit. Kahit anong gawa ko, sumasama. Tinutulungan ko po siya magtrabaho para hindi siya mahirapan. Mahalaga po siya sa akin. Bakit? Kasi siya po tagalaga sa mga 7 na po ako nangunguha sumasama na ako kay nanay kumukuha ng gamit, kuya. Ilan nakuha nyo? 13? Magkano yan? 13 po. Kano? 13 po. Saan nyo dadalhin yan ngayon? Sa Tiabasay po. Nagunti po ang tubig. Butas po yung silupin ko. Baka po mamatay ang isda. Ano nangyari? Namatay na po yung iba. Bakit namatay? Kulang po sa tubig, guys. Saan tayo punta ngayon? Doon po. Anong gagawin natin? Ipa-oxygenan po ito. Para? Para po mabuhay. Dito ko lang po ipapatong itong isda. Iwan mo na dito. Hatching ka daw. Paano yung bayad? Ngayon lang po. Pagkabinta po na yan. Pag nandyan na yung bumibili. Bawat oras mahalaga. Lalo sa kumakalam na sikmura. Hanap kayo dagdag na kita. Ay di ba nga, sa pera may basura.
Bakit ka nagbabasura? Para may pambiling bigas. Ba't kailangan mo magbasura? Para po madagdagan. Ano yung mga kinukuha mo pag nagbabasura? Plastic po. Tsaka po mga bakal. Tsaka mga bote. Yun, madami po. Minsan po kakaunti. Mas marami po dito. Gawa po na maliligo. Gawa po ng mga plastic. Naaanod. Bakit dito ka nangunguha ng plastic? Kasi po marami. Ba't hindi sa kalsada? Nakahiya ako doon. Bakit? Baka gawin, tawagin po lobby. Pag dito, Wala akong magkakonsensya. hindi ka ba nahihirapan pag nagbabasura? Ang daming bato. Nahihirapan po. Pinitis ko lang po para may pambiling bigas. Mahirap pa magbasura. Mahirap din po. Kuha ng putik sa dagat. Kung ako masusunod, ayaw ko. Hanggat maaari. Masyado pa siyang bata. Kaya lang, siguro, gusto kasi niya bumili rin ng pagkain. Bibigay ko po kay mama. Magkano kaya ang pagbibenta mo yan? Yung magkano yan? Hindi ko po alam. Dun sa pagbabasura mo, yung kinikita mo, saan mo dinadala? Bibigay ko po kay mama. Para po may pambiling bigas. Kasi po, hindi ko sila mabigyan ng magandang buhay. Dapat kami nga talaga magbigay sa kanila ng magandang buhay. Kaso wala nga. Magkano kinikita mo pag nagpa-plastic? Minsan po 30, minsan po 17. Pag po may kulang na 30, ibinibigay ko na po yun. Pambili pong bigas. Hindi ka naglalaan ng pera sa sarili mo? Hindi na po. Para po may pambili ng bigas, may makain kami. Pag po walang bigas, gutom po ang abot. Dun sa pagpa-plastic mo, paano pag mataas na yung tubig? Nauwi na po. Baka po naman alam yung tubig eh. Mahirap na po. Lampas ko na po. Hindi ka ba nalulunod? May pampalutong naman po yung plastic. Nalutang po ako doon. Alam naman po maglangon. Hindi naman po basta-basta malulunod. Pati po maraming puno na makakapitan. Malangoy po ako, tas nalunan ko po yung tubig, tas maalat po. Tas ano po, hindi po ako natitira sa mga mga basura. Kasi po sanay na po ako. Maaga po naninisid po ako ng lata, pati sibak po. Tas minsan po nangangawil po ako para pag may huli po ako, binibenta ko at saka pang-ulam. Ang tubig po, pinakasya namin po.
Kasi po hindi siya makagalaw. Nahihirapan po si Papa. Kaya po naiisipan ko po yun. Diyan pinsan ko na dahil namatay dyan pinsan ko. Ngayon lang namatay pinsan ko dyan. Nakasanggi kasi ng Chokoy. Chokoy, maliit na duwende. Kulay itim, naduraan niya, tapos namamaga dito niya. Naliligo daw po siya sa dagat. Baka daw nakainom ng maraming dagat. Na may mercobio daw, sabi nung doktor, baka may mercobio. Kaya titanong kasi ninalagnat naman yun eh. Hindi rin ako naniniwala eh, kasi malinis naman ang dagat eh. Maliban kung dito lang sila naliligo sa tabi, yung marumi, pero yung anak ko marunong lumangoy, sa laot sila naliligo kasi nakikita ko eh. Yan yung timbang, Teban. Isa po. Magkano kaya yan? Kano kinita niya? 17 po. So, tingog kano kayo? Tig. 8.25. 8.50 po. Saan mo dadalhin yan? Ay mama po. Basta si kumita kahit 10 piso, masaya na siya. Para daw siya, hindi na siya ihingi pa sa amin. Minsan niya naman walang ibibigay sa kanya dahil kulang pa nga. Siya na ang nag-iisip ng paraan para siya kumita, para siya nagkakapera. Bili po. Bili na pong 2 ano. Magkano kinukuha mo madalas pang chichirya? Minsan po 5. Hanggang doon lang po. Minsan po piso. Ating magkano na yan? 7.50 po. Ba't nabawasan? Bumili po kami. Anong binili niyo? Yogurt po. Ang tawag dyan? Yogurts. Ano? Yogurts. Lahat ito, 500. Yung ganyan, 400 na yan eh. Opo, Gano'n niyo po katagal 500. kinuha ito? Ito, yung kahapon hindi ba? Kahapon, 2 araw ko kinukuha ito. Kung walang nangangailangan, wala, hindi mabebenta. Ganun. Kaya kung yung bagong kuha, pwede mong ibenta agad yun. Parang madali lang. Pero mas mura yung bagong kuha.
hotdog. Bayad na, auntie. 5. Ay, 1,000 naman. Thank you. Saan niyo po gagamitin yung gamit? Papadala ko sa mga kamag-anak sa ibang bansa. Saan? Sa Hawaii. Mas mura po ba dito yung gano'n? Opo, kuya. Magkano yan? 200. 200. Ano bibilin mo dyan? Sapatos. Sapatos? Makakasya ba yan? Hindi po makakasya yan. 195. Ay ka, ambisyosa naman ko. Kasi yung dati mo sapatos. Ba't ayaw mo na yan? Masikip na po. Try mo nga. Hindi na kasya. Kailangan na ng bago. Yung dalawa mong kapatid, ikaw na rin nag-aalaga. Opo. Anong gusto mo para sa dalawa mong kapatid? Nang makapag-aral po sila hanggang matapos po. Para matulungan din nila si nanay. Naku, mahirap po talaga kasi ikaw ng nanay, ikaw ang tatay. Hindi sana po magsundalo yon kasi sabi ko, huwag ka naman magsundalo anak. Ikaw lang isa kong anak, kung magsundalo ka, paano na ako? Sabi ko. Sabi naman niya, naku nay, kahit saan ka man pupunta, pag talagang swerte mo, wala kang magagawa. Ayaw mo bang sumama kay Papa? Hindi po. Bakit? Kasi pag sumama po ako kay Papa, wala na po kasama si nanay. Si mama mo nasaan? Nasa Bulacan daw po. Kasi sinabi niya po sa amin na magtatrabaho po siya. Tapos di na po siya bumalik. Bakit hindi na daw siya bumalik? Kasi nag-asawa na raw po siya. Sabi naman nila, mama ko, pero iniwan naman kami, papaano pa yan? May asawa na, may anak na. Di ayaw naman nila sa amin. Pero masakit sa akin, para bang masakit sa dibdib ko pag maalaala ko siya. Dahil lang sa nga anak na iniwan niya. Gusto mo ba siya bumalik? Hindi na po. Kung kagaya ko ng isang magulang, iisipin ko yung kaligayahan ng isang bata sa isang maghanap buhay na wala pa naman sa isip ng dapat na maghanap buhay. Kagaya ko, wala akong magagawa kung sa gusto sumama sa akin. Napipilitan naman ako na isama na rin siya. Importante yan kasi di lang kaming umaasa ng pagkain namin sa pag-iilang. Kung ako lamang ang maghanap buhay, baka hindi ko rin kakayanin na maghapon namin kanya. Kasi malaking tulong din sana po si Esteban. Pag madilim ang dagat, ano ibig sabihin para sa'yo? Saya po. Yun po ang gusto ko eh. Mas marami ka nang huli pag madilim. Pag po may dalawang side po, tag-isa po kaming pupuntahan. Halimbawa po, ito po isang side at ari po, doon po si Papa, doon po ako sa kabila.
Bakit? Para po mas maraming mahuli. Hindi ka ba natatakot mag-isa? Hindi po. Bakit naman? Sanay na naman po. Mahirap bang humuli ng katang? Opo. Natakbo po eh. Minsan po sa butas. Minsan sa puno. Minsan nakalubog po. Nakatago lang po nun. Minsan po nakadapa. Paano pag tumatakbo na yung katang? Aabulin po. Tsaka po pag tumigil eh, tsaka na po papanain. Anong ginadala mo pag nangingilaw? Pana po, tsaka itong balti. Marunong ka humawak ng pana? Opo. Sino nagturo sa'yo? Papa po. Hindi ka ba nahihirapan mangilaw? Hindi po. Sanay na po ako. Ano yan, Icy? Kita po. Ang ulam. Buhay pa pa rin. Hindi mo naisipin takot eh. Basta isipin mo ito'y mahulot, may binta ka na bukas. Kaya mga minsan nasama sa sesi, kahit bata kasama mo, basta hindi kasama ka, kasi nagkakuntuhan ka. Ano ho to? Okay, tali. Di, asa pa tali. Di, tali. Laki. Yung pugito mo yata nakalabas. Uy, pugita mo, nakalabas. Bato. Magatom na kayo. Ang gamot ko ya? Saan yung gamot saan? Hindi sir, pag hindi mo platay, nagplatay yung gayong. Ahon na. Hindi ka ba nahihirapan pag maputo? Nahirapan din po at gawang nalubok. Ang ginagawa mo para hindi ka mahirapan? Ubad yung sinilas ko. Ako'y nakatapok ng malaking salungo. Dinin ay madami. Wala na. Gumaling na. Anong ginawa mo para gumaling? Umiihian daw. Sabi sa amin. Gaano kahirap yung mga dinadaanan mo pag nangingilaw? Mahirap po. Kasi po, pag po napakan yung gato, baka po kayo mabalian, bumagsak. Natural yun. Kasama sa pangingilaw yung masugat, mahiwa ka ng kahit anong bagay makuha mo. Kasama yun talaga. Nasugatan ka na minsan? Opo. Pagtapak ko po, hindi ko po nakita yung talaba. Natapakan ko po sa talampaka. Butas po. Tari po. Sugat po. Anong pakiramdam nun? Malamig po. Giniginaw. Pag giniginaw ka na sa tubig, anong ginagawa mo? Wala po. Tinitiis ko lang po. Saan bang katak?
paano mo nahuli yung turotot? Yung po ang tulad po, pinana ko po ay sa labo. Ay, nakita ko po ulit po ay tinampot ko na po. Saka po sinilid ko po sa sirok. Di ka ba takot sa dilim? Hindi po. May dala po ako ng stat po ay. Malamig po. Giniginaw ka? Opo. Pag giniginaw ka, anong ginagawa mo? Wala po. Namamana na po. Tuloy. Tinitiis mo yung lamig? Opo. Bakit? Para po nakahuli. Anong mas mahirap? Manisid pag umaga o manisid pag gabi? Anisid po ng umaga po. Mas mahirap pag Opo. umaga? Bakit? Makaila po ang isda. Pag gabi, Nakasuot po sila sa bato. mas madaling hulihin. Opo. Mahirap lumaking walang magulang. Masakit. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Wala kang masandalan. Pero hindi naman tumitigil ang mundo dahil wala kang magulang. Magkano na bentahan mo? 16. Ang bakit sa school po. Kailangan mo maging matatag para makipagsabayan. Bagong araw para sa akin. Tapos na ang ginawa at nangangapa. Oras na ng init at pagkita. Anong binili mo kahapon? Oh, pwede yan. Ito masarap yan. Ito yung isa? Yan, masarap yan. Ito? Oo, yan. Napuno. 20, kulang. 20 lahat. Kasi Magkano ang kinita niya? 7 po. Anong pakiramdam pinaki yung paninda niya? Kaya po, kasi po yung naubos kagad. Saan mo ang dadali niyang 70? Ang bibili po ng bigas. Mahirap maglako? Hanap din po. Pag naglalakad, init. May maingit po. Maingit. Tama naman dala ako eh. Baka kami yung... Galing din yung dalawa dala ako, ano? Magkano? 35 po. Ha? 35. Naku po, kamahal. Hindi, otot kamahal pala naman. Pali. Benching ko na lang daw. Benching ko na lang po. 20 na lang. Hindi po pwede. Sige, order mo yun. Magkano po ang bilhin niya, Nay? 20. Tamat po nanay. Magkano daw? Magkano binenta? 20 po. Ba't 20 lang?
Ayun po ang gusto nila eh. Di ba 30? Po. Di ba 30? Ayaw po nilang 30 eh. Bibigay na lang po, kahit 20. Ba't di ka naiingit sa kanila? Wala lang po. Kasi po sila po walang trabaho po meron. Hindi po sila tumutulong sa magulang nila. Anong mas gusto mo? Maglaro? Magtrabaho? Magtrabaho po. Bakit? Kasi po yun po ay kagaganda ng buhay ko. 50. 60 oh. 60 are. Kukuha ka. Magkano binili sila? 2 po. Magkano daw? 60. Okay ba yan? Lakad pa ng lakad. Tulong po ako sa aking mga magulang maghanap buhay po para po ako makaipon po ako sa pasukan po. Tehe-tehe! Tehe-tehe kami amali. Ate, 10 piso lang po. Bili na po kayo. Akin ang plato ko. Tehe-tehe! Araw. Ang kakalaklay. Benta po ako ng 20 pesos po na tehe-tehe. Ipunin ko po at ibibigay ko po sa aking mga magulang. Pag pumarami yun po, bibili na po ako ng gamit sa school po. Gusto kami yung makapag-aral yan, kami makatapos na po iya. Makatawan kami iya, buat sigali, gay ka. Alaman ko, tapos mga school kami, buat nakatawan kami, buat dawan kami mariki. Ano yan? Gamit po sa school. Bag po, notebook. Yun yung bag mo? Opo. Ano na, kamusta na yung bag mo? Sira na po. Magkano ng ipon mo? Hindi ko po alam. Hindi ko naman po binibilang eh. Basta bigay na lang po ako. Basta kung pag pasukan po, bibili na lang po ng bag. Tsaka gamit. Anong ginagawa niyo dun sa binibigay? Tinatabi ko lang. Bakit po? Para pag siya may kailangan bibilhin, binibigay ko sa kanya. Halimbawa, pag hihingi siya ng baon, yun. Magkano na po yan? Tingnan ko. 200 naman siya. Yan na po yung naipon niya? Alam po ba ni Teban yan? Eh, hindi nga po niya alam eh. Tinatabi ko. Baka kung alam niya, makukuha niya to eh. Nakakaipon ka ba, Rodi? Opo. Kakaunti pa lang po. Na kanino? Wala, nasa mama po. Ha? Mama po. Nasa? Mama po. Ate, pwedeng tawad na yung dos? Okay.
Ano po yan, ma'am, yung binigay sa inyo? Kuha na yung bayad sa test paper, may dahil kulang sa libro, ay di may ready materials kami pinapasiro. Tapos ay yung nadating na piliirin na exam din nila naman nila yun. Ay di yun. Ngayon lang po nabayaran. Magkano po yung utang sa inyo? 182. 182. Magkano po binayad sa inyo? 180. Tawad na lang, Diyos. At joke. Mas mati kasi. Napala ng asawa mo. Saan po napunta yung ipon dito? Yung iba, di pinambayad na nga namin sa school, gawa ng obligadong pag yun sa bata, magbabayad ka sa school. Yung kanyang hinanap, pinambayad naman namin. Yung kanyang hanap nitong nakaraan, kulang pang 100. Di yung iba, ako na lang nagdagdag doon sa kanyang pambayad sa school. Malaking ginhawa ho ba sa inyo yun? Oo naman, dahil hindi ko nasasabihin nga hanapin pa or uutangin kahit kaninong tao yung hinanap niya. Anong kamusta yung grade ni Brody? Ayos lang siya. Gawa na yun lang nakayanan talaga ng anak ko. Anong magagawa? Pasado naman po sa ganitong grades na. Ano bang pangarap ni Dodi? Ay siya, ano lang siya, yung sabihin makatuto lang siya bumasa o sumulat. Ayos na sa kanya. Ayun sa akin, simple lang naman ang pangarap ng magulang. Yung siyempre, yung makatapos ng pag-aaral, yung kahit ba sabihin kami naghihirap, basta siya makatapos na. Yun lang naman tanging maiaano natin sa mga anak natin. Pera kasi lumulunis na. Wala pang gamit yung mga bata. Yung mga pambaon yan, wala pang kumpletong scrapbook. Kulang sa pambili. Hanggang linggo po yun, pwede pag-ipunan. Ang katalaluan ko, tignan mo nangyari sa'yo, di pinaiyak ka lang. Hindi nga ako lumabas eh. Tingnan ka kanina, kaluwas ka kanina. Ganun na yun, binukod ko lang. Kaluwas ka na rin. Basa ka nga dyan, Ronaldin. Puro kagala. Ikaw rin magbasa ka rin dyan. Ito puro kagala rin. Isali ka dun sa halo-halo nila eh. Ngayon tuloy ito, walan. Pampain. Mapagod na ako magsinisid eh. Kasalanan mo nga yun dahil nga hinalo mo sa kanila. Hindi dapat ganun ang mo. Dapat hiwalay mo sana. Ngayon nalakan ka gumitin bukas. Oh. Basta ganyan, mga mautak na kasamahan mo, huwag mong magbubukod ka. Bubukod siya ng lagyanan. Binukod ko na nga yung lagyanan dyan ng CDU eh. Bakit kinuha nila? Bakit kinuha nila kung di sa'yo yun? Sabi ni Ipid, di daw kinuha. Kinuha nila dito. Yung laman ng CDO, kinuha nila rito. Huwag mo nang iyakan yun. Papaay lang yun bukas. Pakaramihan natin bukas. Huwag mo nang anahan yan. Huwag mo nang iyakan yan. Kami na yata yung anak mo eh. Tama na yan. Hindi huwag nang pasisirin bukas. Ako na lang gagawa ng paraan. Saka tumigil ka na bukas. Dadamihan natin tahong pampain mo. Ayoko na maliliit eh. Ako ang didiskarte nga bukas ng pampain mo. Ako ang kukuha ng malalaki. Pero ka nang umiyak.
nakikita niyo bang sisisid pa rin si Dodi balang araw? Siguro dahil hindi naman nalalayo dahil nandito kami sa tabing dagat, yun lang ang talagang maano niyang magiging ano niya sa kinabukasan niya. Paano mo kaya matitigil yun? Hindi na siguro gawa ng ganun ang kinalakhan niya. Pero lang siguro kung talagang magsusumikap siya sa buhay niya. Kailan ka titigil sa pangingilaw? Yun po, hindi ko po masasabi. Kasi po yun po ang napapaligaya sa buhay ko. Gaano mo kamahal ang dagat? Kasi po kung walang dagat, wala rin pera. Dahil po doon po kumukuha ng hanap buhay. Sana po makatapos po ako ng pag-aaral pati yung mga kapatid ko. Mahalaga po dahil para po kami makapagtapos ng pag-aaral, yung mga magulang po namin, tinutulungan po na namin. Pagkatapos ko po mag-aral, gusto ko po mag-engineer. Gusto ko po lumaki yung bahay namin. Nabahali ba si Piwan? Opo. Yan po. Kaya lang po tayong kayamanan ko. Ang buhay, hindi puro sarap. Pero ang bawat hirap, may katapat na pagsisikap. Hanggat inabot ng dagat ang pampang, patuloy din akong nangangarap. Sa bawat paglubog ng araw, ang muli nitong pagsikat. At bitbit ng bawat hampas ng mga alon, ang mga bulong ng pag-asa.